Shalom, shalom, shalom. Aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po ang inyong kapatid na si Roland na binibigyang pagkakataon ng rabay. Ano po? Tayo po ngayon ay narito sa Georgetown, Texas sa bahay po ng aming anak na si Natalie at ang aming anak na si Romelin. Tayo po ay muling binibigyang pagkakataon ng rabay. Ano po? Na makapangaral ng kanyang salita. Tayo po sana ay maging handa at kung tayo man po ay makarinig ng mga salita na maaaring medyo mahirap tanggapin sa ating pangunawa, ito po ay tanggapin natin na payo ng ating rabay. Ito po ay para sa lalong ikatitibay ng ating pananampalataya. Ano po? Tulad nga po ng palaging sinasabi ng mga mangangaral, don't shoot the messenger. Naway ang aral po ng rabay ay makatulong po sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na po sa mga may mga bagabag sa buhay at sa mga kapatiran po namin na naghahanap ng tinatawag na gabay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa mga anak po natin, magkaroon po sana sila ng tinatawag na pangunawa para po lalong madagdagan ang kanilang kaalaman at yung ating pag-asam ng mga magulang mas maging matatag po yung kanilang pananampalataya at maging marunong sila sa mga gagawin nilang desisyon sa kanilang buhay. Kasama na rin tayong mga magulang ano po dahil tayo rin po ay binibigyan pagkakataon ng rabay na itama yung ating mga pagkakamali kung mayroon man at yung maririnig nating kwento baka ito yung kwento ng ating buhay na gustong isiwalat ng ating rabay. Ano po? Now, ang pamagat po ng kwento natin na ibinigay ng rabay ay why you want to learn the hard way. Bakit daw gusto nating matuto sa mas mahirap na paraan? O bakit gusto daw nating mas maging masinop ang buhay pagkatapos na tayo ay dumanas ng katakot-takot na tinatawag na pagsubok o mga pagkakamali. Now, tatalasasin po natin ng kwento. Ano po? Dahil lahat po tayo siguro ay nagkaroon ng tinatawag na mga kabagabagan sa buhay. Pero sa mga anak po natin na sumusunod sa atin, masasabi natin na sila sana ay matuto. Ano po? At tayo din naman habang hinihintay po natin ang pagdating ng ating Rabbi Yeshua, hindi pa po tapos yung ating kwento. At maaaring ang marinig nating mga salita ay para din pa rin sa atin habang tayo po ay narito pa sa sanlibutan at tayo ay nakikipagbaka sa ating pang-araw-araw na buhay at andudun pa rin tayo na kasama ng ating mga anak. Ano po? At tayo sana ay magkaroon ng mas magandang tinatawag na payo sa ating mga mahal sa buhay, ganun din sa ating mga kapatiran na kung dumating yung punto na sila po ay humingi ng tinatawag na payo. So talasasin po natin ng kwento ano po. Dahil ang ating rabay po ay nagbigay ng kanyang tinatawag na aral at tayo po sana ay matuto. At kung maapakan man ang ating mga paa, sabihin po natin, ouch. And then, tayo po ay nakahandang magpakumbaba at tanggapin ang turong kagalingan ng ating rabay. Ano po? Simulan po natin ng kwento dito po sa aklat ng Devarim or Deuteronomio. Now, tandaan natin, bakit daw gusto nating matuto sa mas mahirap na paraan? Why we need to learn the hard way? Ano po? O bakit kagustuhan natin na matuto sa tinatawag na mahirap na pagsubok? Ano po? Now, dito po sa atin, ano po? Sa ating ibinigay na bersikulo ng Rabay, Devarim chapter 8, sisimulan ko po dito sa verse 5. Ito po sabi niya. Deuteronomio chapter 8 verse 5. Ito sabi niya.
at iyong pagmuni-muniin sa iyong puso na kung paanong pinarurusahan ng tao ang kanyang anak, ay gayon pinarurusahan ka ni Amang Yahweh mong Ama. Now, alalahanin mo daw, sabi niya, ikaw tao, kung ikaw, pinarurusahan mong yung anak, kapag dumating yung punto na sila ay nagkakamali sa buhay, alalahanin mo daw o pagmuni-muniin mo, maunawaan mo na ang iyong Elohim at Ama ay gagawin din ito sa iyo. Dahil kung tayo po ay natuto sa pagiging magulang, unahin natin na isipin ng ating Ama, ang ating Elohim ay tinatawag nating Ama. Therefore, kung tayo daw ay marunong magdisiplina sa kanyang mga anak, ito rin daw po ay gagawin ni Amang Yahweh sa atin. Tandaan po natin, the word disiplina means ibinibigay ito ng Ama sa mga panahon tayo po ay nagkakamali sa ating mga desisyon. Tandaan po natin. Kaya nga sabi ng Rabbi, bakit kailangan mong matuto sa mas mahirap na pamamaraan? Ano po? And then sabi niya dito sa verse 11, eto, mag-ingat ka na baka iyong malimutan si Yahweh mong Ama. Mag-ingat ka daw kapatid. Kasama ako, mag-ingat tayo. Na dumating ang punto na makalimutan natin ang ating Ama. Now, alalahanin natin, si Amang Yahweh na ating Elohim at Ama ay nagsasabing magbibigay siya ng kaparusahan pag dumating yung punto na tayo po ay magkakamali sa ating mga gawa. Katulad ng ginagawa natin sa ating mga anak. Kaya sabi niya dito, mag-ingat ka, baka malimutan mo si Yahweh mong Ama sa hindi mo pagtupad sa kanyang mga utos at ang kanyang kahatulan at ng kanyang mga palutuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Yan. Baka daw malimutan mo, kapatid ko. Now, paano natin makakalimutan kapag tayo po ay naging busy sa trabaho? Pag tayo po ay nawili sa buhay na ito. Pag tayo po ay, sabi niya, naging busy sa ating mga mahal sa buhay. Malimutan natin na mayroon tayong Ama at Elohim na siyang lumikha sa atin. Baka malimutan mo siya, sabi ng ating Propeta Moses. Pagka ikaw ay nakakain at nabusog, ayan. Alam nyo, ang tao kapag nakakain at nabusog, parang wala na siyang kailangan. Kaya ito yung sinasabi ng ating Rabbi, pagka ikaw na ay nakakain at nabusog, baka malimutan mo ang iyong Ama at Elohim. Kapag nakapagpatayo ka ng mabubuting bahay, kapag natanggap mo na yung pangarap mong mansyon, at iyong natahanan, ayan, kontento ka na sa buhay, nakapagtayo ka na ng bahay na bato, may libreta di bangko ka na, at ang iyong negosyo o ang iyong trabaho ay asensado na. Yan. Baka malimutan mo na ang iyong Ama at Elohim. Pagka ang iyong mga bakanat dumami, ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami. Ayan. Tumayog ka na. Umasenso ka na. Isa ka na sa tinatawag na may kaya sa buhay. Naabot mo na yung pangarap mo. Wala ka nang mahihiling pa. Baka malimutan mo si Yahweh mong Ama, sabi ni Propeta Moses. Ay magmataas ang iyong isip at iyong malimutan si Yahweh mong Ama. Itong sinasabi ni Propeta, baka malimutan mo si Yahweh mong Ama kapag natanggap mo na ang lahat ng ganitong pagpapala. Now, alam po ninyo, ako po ay nasa ministry na since 1998. Meaning, ako po ay pastor na for 25 years noong February. Magti-26 na po next year. At hindi lang po mabibilang sa daliri yung mga nangawala na sa pananampalataya.
matapos po nilang makamtan yung kanilang mga pinapangarap sa buhay. Nang makuha nila yung kanilang mga hinihiling, nangawala po sila. Ano po? Tandaan po natin, huwag sana nating makalimutan ang ating Ama at Elohim. Ano po? Now, bakit? Ito, verse 17. Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay, ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Yun daw yung ating mag-isip. Na ang ating mga kamay, ang ating katalinuhan, ang nagbigay sa atin ng ating tinatamasang kayamanan at pagpapala. Yun po yung pasintabi ng ating propeta Moses na dahil sa mga pagpapalang tinanggap mo, malimutan mo si Yahweh mong Ama. Huwag naman po sana. Po, Lucas chapter 12 verse 34. Ito po. Lucas chapter 12 verse 34. Dahil kapag natanggap mo ng lahat ng ganitong pagpapala, ito na yung mararamdaman mo. Lucas chapter 12 verse 34. Itong sinasabi ng ating rabbi. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay doroon naman ang inyong puso. Yan. Ito yung isang pinakadahilan kung bakit nakakalimutan natin ang ating Ama at Elohim. Dahil the moment na tayo po ay umasenso sa mga pagpapalang ating tinanggap na, nakakain na tayo at nabusog, nakapagtayo na ng ating mga mansyon, napag-aral na natin ang ating mga anak, kahit papaano mayroon kang mangpondo sa bangko, may negosyo, may maayos na trabaho, tinitingala sa lipunan. Malilimutan mo si Yahweh mong Ama. Bakit? Dahil kung nasaan ang iyong kayamanan, andoon din ang iyong puso. Kung alin sa buhay na ito ang pinagsusumakitan mo at mas pinapahalagahan, andoon yung ating puso. Now, ang tanong, ito ba'y nagagawa natin at nakakalimutan natin ang ating Ama at Elohim? Tandaan nyo, ito yung pagpapala ng Ama at hindi natin dapat ipagmalaki na ito'y gawa ng ating mga kamay. Ano po? Dahil the moment na ginawa po natin ito, ano pong mangyayari? Makakalimutan natin ang ating Ama at Elohim na siyang nagbigay ng ganitong pagpapala. Alalahanin po natin kung sino po yung ating Ama at Elohim na siyang gumawa ng langit at lupa at siyang nagbigay ng ating mga pagpapala. Pero dahil sa nangyayaring asensado na sa buhay, dito na natin magsisimulang kalimutan ang ating Ama at Elohim kasama ng ating sinasabing paglilingkod. Kaya sabi dito sa Hosea chapter 13 verse 6. Ito, ang sabi dito sa Hosea, ayon sa pastulan sa kanila, gayon sila nangabusog. Sila'y nangabusog at ang kanilang puso ay nagmalaki, kaya't kinalimutan nila ako. Yun po ang dahilan. Nung tayo na po'y umasenso, hindi na natin kinailangan yung aral. Hindi na natin kinailangan yung kwento ng ating rabay. Wala na tayong panahon na makinig sa mga Bible study o makinig man lamang o magbasa man lamang ng Biblia. Nakalimutan natin ang ating Ama at Elohim. Bakit? Tayo'y nabusog na. Wala na tayong pangangailangan. Nakalimutan na natin yung aral na narinig natin. Kanina lang sinabi ni kapatid na Nympha, 23 verse 1 ng Aklat ng Mga Awit, si Amang Yahweh ang aking pastol,
Hindi ako magkukulang. Yun ang nakalimutan natin isa. Na bagamat hindi na tayo nagkukulang, ang naalala natin yung hindi tayo nagkukulang, nakalimutan natin kung sino ang ating pastol, kung bakit hindi na tayo nagkukulang. Nakalimutan natin ang aral na si Amang Yahweh ang ating pastol. Kaya hindi tayo nagkulang. Pero nakalimutan natin kung sino nagbigay ng ating pangangailangan. Tayo nagmalaki. Kaya kinalimutan natin ang ating Ama at Elohim. Ano po? Kaya dito sa Nehemias, ito ang sinasabi naman ni Propeta Nehemiah. Na propeta, kundi ito'y isa sa mga namumuno noon nung panahon ng mga Israelita nang sila po'y lumabas mula sa pagkaalipin sa bansang Babylonia. Nehemiah chapter 9, verse 25 and 26. Nehemiah chapter 9, 25-26. Ito naman ang sabi ni Nehemiah. Sila ay nagsisakop ng mga bayan na nakukutaan at ng matabang lupain at nangag-ari ng mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay, ng mga balon na hinukay, ng mga ubasan at ng mga ulubuhan, at ng mga punong kahoy na may mga bungang sagana, na anupat sila'y nagsikain at nangabusog, at naging mataba, at nangaaliw sa iyong malaking kagandahang loob. Ayan, naaliw tayo. Naaliw tayo sa kagandahang loob ng Ama. Natuwa tayo. Pero instead na lalo sana tayong magmapuri at lalo natin sanang pasidihiin ang ating paglilingkod sa Ama dahil sa ating tinatanggap na pagpapala, hindi. Nakalimutan natin ang ating Ama at tayo nagmalaki. Kaya anong nangyari? Gayon may naging manunuway sila at naghimagsik laban sa iyo. Ayan. Tinalikdan nila ang iyong kautusan. Kinalimutan ang kanyang mga aral. Kapag may naririnig tayong aral, parang hindi na ito hinihintay ng ating mga kaluluwa. Parang kontento na tayo sa buhay dahil sa ating mga tinatamong pagpapala. Kinalimutan na natin ang ating Ama at Elohim. Now, ito po yung nakakatakot. Ano po? Na makalimutan natin ang ating pagpapala at kailangan ipaalala natin o ipaalala sa atin ng ating Ama kung sino yung nagbibigay ng pagpapala. Maalala ko yung ibinigay na aral ng ating anak ng nakaraan. Ipapaalala ko ba sa iyo kung bakit ka nakalimot? Ngayon naman bakit tayo gustong matuto sa mas mahirap na pamamaraan? Kaya sabi dito sa Isaiah chapter 17, Isaiah chapter 17. Ito naman ang sabi ni Propeta Isaiah. Isaiah 17. Ito. Verse 10 and 11. Ito ang sabi ni Propeta Isaiah. Sapagkat iyong nilimot ang Elohim ng inyong kaligtasan. Yan. Now, makinig ka na kapatid ko. Lumalalim na yung kwento ng rabay, sabi, sapagkat nilimit mo ang Elohim ng iyong kaligtasan at hindi mo inalaala ang malaking bato ng iyong kalakasan. Ayan. Kaya't nagtatanim ka ng mga maligayang pananim at iyong ibinabaon ang punla ng iba. Now, dahil, anong sabi niya? Nakalimutan mo ang iyong Elohim. Hindi mo inaalala ang nagbibigay sa iyo ng pagpapala at kaligtasan. Sa araw ng iyong pagtatanim ay iyong binabakuran at sa kinaumagahan ay iyong pinamumulaklak ang iyong binhi. Ngunit nawawalan ng ani sa araw ng kalumbayan at sa kahapisan. Anong sabi ni Propeta Isaiah? Dahil sa pagkalimot mo sa iyong Elohim, sabi niya, dahil hindi mo inalala
ang iyong malaking bato na nagbibigay sa iyo ng kaligtasan, at proteksyon at pagpapala. Darating ang araw, sabi niya, na ikaw ay magtatanim, bagamat ito'y iyong babakuran, pero kinaumagahan, bagamat ito'y mamumulaklak, pero wala kang maaani sa araw ng pag-aani. Now, huwag mong hintayin, kapatid ko. Pero ito'y ipinapaalala sa iyo ng Ama na dahil kinalimutan mo na ako, sabi niya, ikaw ay magtatanim, mamumulaklak, pero wala kang aanihin. Ibig sabihin, tayo po'y magtratrabaho, tayo po'y sasahod, pero walang mapupuntahan ang ating mga sahod. Tayo po ay magpapatayo ng mga pagpapala. Pero at the end of the day, ito'y walang makikinabang. Huwag nating hintayin, kapatid ko, ano po? Na ito'y gawin ng Ama dahil kinalimutan na natin siya at ito'y gagawin sa atin para tayo matuto. Huwag naman sana. Ano po? Hagay. Pumunta tayo kay Propeta Hagay. Hagay chapter 1. Ito, ang sabi naman ni Propeta Hagay. Ang Hagay malapit na po sa dulo. Hagay chapter 1 verse 6. Kayo'y nangaghasik ng marami at magsisiani ng kaunti. Ouch. Magpapagal daw tayo, pero kaunti lang ang ating aanihin. Huwag naman sana. Kayo'y magsisikain, ngunit hindi na kayo mabubusog. Yan. Meaning, kulang na ang iyong kabusugan. Kayo'y magsisiinom, ngunit hindi kayo magpapataring uhaw. Uminom ka na pero parang uhaw ka pa rin. Kayo'y mga nanamit, ngunit walang mainit. Parang wala kang kahustuhan. Nagkadamit ka pero parang giniginaw ka pa. Meaning kailangan mo pa ng dagdag na damit. Yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ouch. Yung pinagpapagalan daw natin, bagamat libo-libo ang dating, para daw itong inilalagay sa supot na may butas. Meaning, sumahod ka nga ng napakalaki, pero hindi pa natatapos ang isang buwan. Ubos na yung pinagkitaan mo dahil gastos dito, gastos doon ang gagawin ng Ama sa buhay mo at walang matitira sa sahod mo. Dahil parang ito'y inilagay sa supot na may butas. Bakit? Dahil kinalimutan mo si Yahweh mong Ama na iyong Elohim. Yung mararamdaman natin na parang tayo po ay nagpapagod pero walang pinagpapagalan. Kumikita tayo ng malaki pero napupunta sa wala. Kasasahod lang natin ng isang araw pero feeling mo, isang buwan lang nakalaan, pero ito'y 3 araw pa lang o 2 araw pa lang at wala na inyong kinita. Hindi mo alam kung saan ito napunta. Ito'y napunta sa supot na may butas at wala kang naiipong pinagpapagalan. Bakit? Ito'y gawa ni Amang Yahweh dahil ito'y kinalimutan mo na siya at tinalikuran mo ang iyong paglilingkod. Now, matututo ka in the hard way. Huwag naman sana. Ano po? Deuteronomio chapter 28. Paalala, kapatid ko, ang sinasabi ng ating rabbi. Huwag mong hintayin na mangyari sa iyo ang aral na naririnig mo. Ibig sabihin, pag naririnig mo pa at hindi pa nangyayari sa iyo, may pagkakataon ka na sundin ang payong ibinibigay ng rabbi bago mangyari ito sa iyo. Kung ito man ay nangyayari na sa iyo, ang mga bagay na ito, then matuto ka. At
Ibalik mo yung dating ikaw nung hindi ka pa nakakalimot. Deuteronomio chapter 28, verse 38 to 40. Ito naman ang sabi ni Devarim. Kukuha ka ng maraming binhi sa bukid at kaunti ang iyong titipunin. Ouch. Sapagkat uubusin ng balang. Sinong magpapadala ng salot? Si Amang Yahweh mong ama. Ikaw ay mag-uubasan at iyong aalagaan, ngunit ni hindi ka iinom ng alak, ni mamimitas ng ubas. Bakit? Sapagkat kakainin niya ng uod. Ouch. Magkakaroon ka ng mga puno ng ulibo sa lahat ng iyong mga hangganan, ngunit hindi ka magpapahid ng langis. Bakit? Sapagkat ang iyong ulibo ay malalagasan ng buko, hindi mamumunga. Ouch. Ibig sabihin, kapatid ko, sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay, walang pagpapala. Uulitin ko ulit. Nagtratrabaho ka 24/7, pero walang natitira. Gastos dito, gastos doon. Alalahanin mo, kapatid ko, ito'y kwento para sa atin. Maaaring para sa iyo. Kaya talasasin mo ang kwento ng rabay bago dumating yung tinatawag na pagkatuto sa mas mahirap na pamamaraan. Why learn the hard way? Parang yung mga anak natin. Alam niyo yung mga anak natin, pag tinuturuan natin sila, hindi sila nakikinig. Parang ito yung aral ng rabay na naririnig natin pero hindi natin pinapakinggan. Hindi natin inaalintana. Pumasok sa kaliwa, lumabas sa kanan. Hindi natin ipinagkibit balikat. Ito'y ipinagkibit balikat lang natin. Parang yung mga anak natin, kapag inaaralan natin sila, anak ko, huwag mong gagawin ito. Sasabi ng anak natin, Pa, I'm too old. I know that. Sasabihin natin, okay. And then kapag may nangyaring masama sa kanila, anong gagawin nila? Papa, tama ka. Mama, tama ka. After they learn the hard way. Pero pwede naman silang matuto nang hindi na sila daraan pa sa tinatawag na mabigat na mga pangyayari sa buhay. Parang yung aral ng ating rabay. Bago natin maramdaman yung tinatawag na hard way to learn the ways ng ating rabay, makinig na sana tayo sa aral. Ano po? Huwag na nating papagmatigasin ang ating puso kapag naririnig natin ang kwento ng rabay. Ito'y ipinapaalala sa atin, do not learn the hard way. There is a way to learn. A better way to learn. Not the hard way. Ano po? Kaya kapatid ko, baka nakakalimutan mo ang ating ama. Pag sinabing nakakalimutan, nakakalimutan mong magbigay puri, nakakalimutan mong araw ng pagsamba, nakakalimutan mong magbigay ng tinatawag na pagpapalang galing sa Kanya, yung Kanyang ikapo, nalilimutan mo, yung Kanyang mga piyesta, nakakalimutan mo, yung pagbibigay turo sa mga anak mo, nakakalimutan mo. Lahat ng ito, kapatid ko, ay kasama sa pagiging lingkod ng Ama. Baka ito'y kinalimutan mong lahat dahil tayo ay nawili sa lahat ng ating pagpapala. Sabi nga kanina, pag nabusog na tayo, nakapagtayo na ng bahay, dumami ang ating mga kawan, dumami yung ating pera sa bangko, nakalimutan na natin ang ating Ama at Elohim. Huwag naman sana. Levitico chapter 26 verse 20. Ito, dagdag pa ni Propeta Moses. Levitico 26:20. Ayan. Dahil nakalimutan. Alam nyo, parang may narinig akong kwento ng isang araw, na tayo ay nagpapagal, o isang anak natin na nagpapagal, o isang kapatiran natin ay nagpapagal 24/7. Nakalimutan niya ang kanyang Ama at Elohim. Hindi niya inalagaan ang kanyang sarili.
Pati araw ng pagsamba, nadamay na sa kanyang tinatawag na, anong tawag dito? Busy sa paghahanap buhay. Bakit? Dahil gusto nating umasenso. Alam po ninyo, napakadaling humingi ng advice. Ano po? Been there, done that. Parang ganon. Nasubukan na ng ating mga magulang. Nasubukan na ng ating mga namumunong mga pastor, mga dikon, yung aral ng buhay. Napakadaling humingi ng payo. Pero kung minsan hindi natin inaalintana yung ating magiging payo. Bakit? Dahil ulitin ko, nawiwili tayo sa buhay. It's been too late. Bago ka makarinig ng kwento at payo ng mga matatanda sa iyo. Bakit? Gusto mong matuto the hard way. Ano po? At sa mga nakakalimot, tandaan po ninyo, magpuyat man kayo't magtrabaho 24/7 kung nakakalimutan naman po ninyo ang inyong paglilingkod sa Ama at obligasyon. Ang inyong pong kinikita ay inilalagay lang po ninyo sa supot na may butas. Napupunta sa wala. Nagpagod lang kayo ng walang kabuluhan. Huwag naman sana. Ano po? Alam po ninyo si Amang Yahweh, magaling gumawa ng mga paraan para mawalang kabuluhan yung ating pagpapagal. Narinig natin kanina, nagtanim sila, hindi umani. Bakit? Dahil may uod. Nagtanim sila, walang inani. Bakit? Dahil hindi namunga. Ito yung mga kwento na nangyari noong panahon ng mga Israelita na ipinapaalala ng rabay na wag naman sanang mangyari sa atin. Kaya bago mangyari, makinig tayo sa aral. Ano po? Levitico 26 verse 20. Ito sabi niya, gugugulin ninyo ang inyong kalakasan ng walang kabuluhan. Ayan. Nagpagod ka sa buong buhay mo, buong kalakasan mo, inubos mo sa paghahanap buhay. Inubos mo sa pag-iimpok at paglilimbag ng mga bagay na gusto mo sa buhay. Kinalimutan mo naman ang iyong Ama. Anong sabi niya? Ito'y magiging walang kabuluhan. Tandaan mo, kapatid ko. Meron tayong isang kapatid na nagbigay ng kanyang patutuo nung nakaraang mga panahon. Matuto sana tayo sa mga patutuo ng ating mga kapatiran. Ito'y ikinikwento, hindi dahil gusto nilang malaman natin lang yung kwento nila, kundi tayo sana ay matuto sa aral. Kaya nga may patutuo. Ano po? Huwag sanang maging matigas ang ating mga ulo, mga kapatid. Ano po? Huwag sana natin gustuhin ng matuto sa buhay in a hard way. Huwag. Ano po? Amos chapter 4. Eto, dagdag pa. Abay, kung hindi pa po makukumplito ang ating aral ibinibigay ng rabay, ewan ko na lang kung anong klaseng aral pa ang magbibigay sa atin. Sabi nga ng ating kapatid na si Carlito, kung hindi tayo mapapanuto ng salita ng Ama, wala nang magpapanuto sa atin. Ano? Wala nang makapagpapatino sa atin. Dahil kung hindi na tayo mapapatino ng aral ng ating Ama, wala nang makapagpapatino pa sa atin. Ano po? Tandaan po natin. Amos chapter 4 verse 6 through 9. Eto. Chapter 4, 6 through 9. At binigyan ko naman kayo ng kalinisan na mga ngipin sa lahat ninyong mga bayan. Kalinisan na mga ngipin, anong ibig niyang sabihin? Wala tayong makain. Yun ang kalinisan na mga ngipin, wala tayong ginunguya. Therefore, malinis. Wala nang makain. Huwag mong hintayin, kapatid ko, nagagawin ito ng Ama sa atin. Kakulangan ng tinapay sa lahat ninyong mga dako. Hindi pa nangyayari, pero baka mangyari. Huwag naman sana. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ni Amang Yahweh. Abay,
Kung mangyari ito sa atin at hindi pa rin tayo natututo sa buhay, abay kapatid ko, anong hinihintay mo? Ha? Hihintayin mo ba na lugmok ka na bago natin maalala ang ating Ama at Elohim? Wala nang makain? Ha? Wala nang tinapay? Pero hindi pa rin tayo nagbabalik loob sa Ama. Aking pinigil ang ulan sa inyo ng 3 buwan na lamang at pag-aani na. At aking pinaulan sa ibang bayan at hindi ko pinaulan sa kabilang bayan. Isang bahagi ay inulanan at ang isang bahagi ay hindi inulanan at natuyo. Kailangan mo ng ulan, pero walang ulan. Sa kabila naman, ulan ng ulan. Kaninong may gawa ito? Si Amang Yahweh may gawa. Ipinapaalala sa iyo, kapatid ko, na may kapangyarihan si Amang Yahweh na pigilin ang iyong pagpapala. Now, alam po ninyo, tandaan po natin palagi, ang pagpapala ni Amang Yahweh ay walang kasamang sakripisyo. So kung si Amang Yahweh ay kayang pumigil ng ulan sa isang lugar at umuulan ng malakas sa kabila, abay, hindi pa ba ito matatawag na patutuo sa iyo, kapatid ko, na si Amang Yahweh ay kayang pumigil ng pagpapala kahit anong oras at araw niyang gusto. Huwag mong hintayin, kapatid ko, na mangyari ito sa buhay mo. Ha? Huwag mong hintayin. Yung kapitbahay mo, pareho lang kayo ng trabaho, pero siya umaasenso, ikaw hindi. Kay Amang Yahweh galing yung kaibahan ng pagpapalang ito. Bakit? Ipinapaunawa sa iyo na kinalimutan mo siya, pero hindi ka pa rin natututo. Huwag naman sana. Ha? Sa gayoy 2-3 bayan ay nagsigala sa isang bayan upang magsiinom ng tubig at hindi nangapawi ang uhaw. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ni Amang Yahweh. Even after this, sabi ni Amang Yahweh, hindi pa rin kayo nanumbalik. Patuloy pa rin kayo sa tinatawag na pagiging pagkalimot sa akin. Kinalimutan ninyo ang aking turo at ang aking mga kautusan. Bakit? Dahil nawili kayo sa buhay na ito. Kapatid ko, kinuha na lahat yung kayamanan mo. Bakit? Ipinaparamdam sa iyo ng Ama. Gumising ka, anak ko, ginigising ka ng Ama, pero ayaw natin magising. Huwag naman sana. Ano po? Ulitin ko, kapag naririnig pa natin ang aral na ito, hindi pa huli ang lahat para kilalanin natin ang ating Ama at Elohim. Huwag nating hintayin na gawin ni Amang Yahweh ang ginawa niya sa bayang Israel nung sila'y hindi gumagawa ng kanilang paglilingkod at kinalimutan nilang kanilang Ama at Elohim. Aking sinalot kayo ng pagkalanta ng Aman, ang karamihan ng inyong mga halaman at ng inyong mga ubasan at ng inyong mga igusan at ng inyong mga oliguhan ay nilipon ng tipaklong. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ni Yahweh. Gayon may hindi kayo nanumbalik sa akin. Ibig sabihin, hindi kinikilala ng bayang Israel ang kanilang pagluluksa na galing kay Amang Yahweh dahil sa kanilang pagtalikod. Abay kapatid ko, alalahanin mo, naririnig mo ang aral ng Ama sa oras na ito. Huwag mong hintayin na simutin ni Amang Yahweh ang pagpapala mo bago ka naman gumising. Huwag naman sana. Ano po? Hindi natin kailangang matutuin na hard way kung gugustuhin po natin. Pero if we prefer na ganun ang mangyari sa atin, abay, hintayin po ninyo ang gagawin niya Amang Yahweh. Para ipaalala sa atin na tayo na ay nakakalimot. We are going to learn the hard way. Ano po? So brace yourself. Kung ayaw mong matuto, then brace yourself. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Eto, Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Mangangaral.
chapter 12, verse 1. Ito ang sabi ni Haring Solomon. Alalahanin mo rin naman ang Elohim sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. O, ayan. Abay, kung hindi ka pa natututo sa aral, kapatid ko, ito'y para na sa iyo. Alalahanin mo daw si Amang Yahweh habang malakas ka pa. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa paghahanap buhay at kalilimutan mo si Amang Yahweh. Huwag mong ubusin ang lakas mo para mag-impok ng bahay na bato. Magdagdag ng pera sa bangko. Dumami ang iyong mga kayamanan. Pero kinakalimutan mo si Amang Yahweh sa araw na iyong kabataan. Alalahanin mo daw siya, kapatid ko. Alalahanin mo bago dumating ang mga masamang araw. Ayan, paalala sa iyo. At ang mga taon ay lumapit pagka iyong sabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Huwag mong hintayin na tumanda ka na daw, kapatid ko. Bago mo maalala ang iyong Ama at Elohim at sasabihin mong wala ka ng kaluguran. Bakit? Wala ka ng makapagpapasaya sa iyo. Bakit? Matanda ka na at naghihintay ka na lang ng oras mo. Huwag mo daw hintayin na gano'n ang buhay mo, kapatid ko. Dahil inubos mo ang iyong kalakasan sa iyong sariling kapakanan at sariling mga tinatawag na anik-anik sa buhay, nakalimutan mo na ito'y walang kabuluhan. Ano po? At kinalimutan mo si Amang Yahweh mong Ama na nagbigay sa iyo ng pagpapala. Verse 6, chapter 12 pa rin po tayo. Ano po? Bago ang panaling pilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon, at ang alabok ay mauuwi sa lupa, at ang buhay ay mababalik sa Ama na nagbigay sa Kanya, bago daw dumating ang araw na ipikit natin ang ating mga mata. Abay, kapatid ko, huwag naman sana. Hindi po natin alam kung kailan ang kwento ng ating buhay. Alam po natin na hindi ipinangako kahit kanino ang araw ng bukas. Na baka naman yan, kapatid ko, nakakalimutan mo. Lahat po tayo ay mamamatay. Hindi po natin alam kung kailan. Si Amang Yahweh lamang po nakakaalam. Pero ipinapaalala sa iyo ngayon ng Ama, bago mapatid ang panaling pilak, meaning yung nagbibigay sa iyo ng buhay ay mapatid. Bago bumalik ang alabok sa alabok at bumalik ang iyong buhay sa Ama na nagbigay nito, alalahanin mo, kapatid ko, ang aral ng Rabay at manumbalik ka. Manumbalik tayo sa Ama na siyang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Ano po? Huwag nating hintayin na ganito ang ating magiging kwento sa buhay bago natin maalalang magbalik loob sa Ama. Huwag tayong matuto sa mahirap na paraan. Huwag naman sana, kapatid ko. Malakias chapter 2 verse 2. Ito pa ang kwento ni Malakias. Malakay chapter 2 verse 2. Kung hindi nyo didinggin, yan, kung hindi mo didinggin, kapatid ko, ang aral na naririnig mo, ito, dinggin mo si Malakias. Kung hindi mo didinggin, at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ng aking pangalan, sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo. Kung hindi daw natin luluwalhatiin si Amang Yahweh, bakit kinalimutan na natin? Anong gagawin niya? Sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo, magpapasapit na ako ng sumpa sa inyo. Huwag naman sana. Now, ang tanong, kapatid ko, anong pipiliin mo?
Sumpa o pagpapala. Sa mga nakalimot na sa Ama at hindi dumirinig hanggang ngayon sa kwento na ipinapaabot ng rabay, sa aral na ipinapaunawa sa atin. Even after this na narinig mo, pero parang baliwala yung aral na naririnig mo. And still, you want to learn the hard way. Nakalimutan mo na si Amang Yahweh mong Ama at Elohim. Kaya nung sabi ng Amang Yahweh, ako'y magpapadala ng sumpa at aking susumpain ang inyong kapalaran at akin na silang sinumpa. Bakit? Sapagkat hindi ninyo inilagat sa inyong puso. Anong sabi niya? Ako'y magpapasapit ng sumpa at, anong sabi niya? Sinumpa ko na. Sinabi ko, sabi niya Mang Yahweh, na ako'y magpapadala ng sumpa. It is done. Dahil hindi natin inilagat sa ating mga puso ang kanyang pagtawag sa oras na ito. So, if after this, kapatid ko, hindi natin babaguhin ang ating kwento ng buhay at patuloy pa rin tayong magiging busy sa ating mga ginagampanang mga gawain at wala man lang dito ang ating paglilingkod sa Ama. Sa pagiging busy natin, wala sa kwento ang ating Ama. Sa kwento ng ating buhay, 24/7, wala ang ating Ama. Sa ating, sa isang araw na lang, in 24 hours na ginawa ng Ama sa isang araw, andudun ba si Amang Yahweh o wala? Dahil kung wala sa 24 hours na ginawa ng Ama sa buhay natin, therefore kinalimutan na natin siya. At uulitin na lang natin ang kwento kinaumagahan kung magigising pa tayo. Pero alalahanin mo, sabi doon sa mga ngaral, habang hindi pa patid ang pisi, habang ang alabok ay hindi pa bumabalik sa alabok, alalahanin mo ang iyong Ama at Elohim, sabi niya sa verse 1. Alalahanin mo. At sabi dito sa Malakias, kung hindi mo diringgin, ako'y magpapadala ng sumpa at pinadala ko na. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Chapter 3, Malakias pa rin. Verse 9. Ito, ang sabi pa ni Malakias. Malakias chapter 9, verse 11. Kayo'y nagsumpa ng sumpa sapagkat ninyo akong ninakawan sa makatibagay nitong buong bansa. Nung sabi niya, ninanakawan niyo ako. Busy kayo, nakalimutan yung ang aking mga aral, mga salita, at mga lituntunin. Sabi niya, ninanakawan niyo pa ako, sabi niya. Saan natin sa ninanakawan? Ninanakawin natin siya sa ating mga ikapo. Ninanakawan baga ng taong Elohim? Gayon may ninanakaw ninyo ako, sabi niya. Saan kaano namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kasama daw ito na ating nakalimutan. Maliban doon sa ating paglilingkod, kasama din natin itong kinalimutan. Bakit? Ang ating mga napagkikitaan ng ating mga kamay, sinasabi natin sa ating sarili, para lang sa atin, para lang sa ating pamilya, para lang sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating mga anik-anik sa buhay, ni hindi natin naalala ang ating Ama sa kanyang pagpapala. Kaya sabi ni Malakias, kasama ito sa mga sumpa na aking ipapadala sa inyo dahil sa inyong pagkalimot sa akin sa araw na ako'y nagpapaliwanag sa inyo. Narinig mo, kapatid ko? Kaya wala kang excuse. Ano po? Ezekiel chapter 4. Bay, kapatid ko, wala kang excuse. Ezekiel chapter 4. Ito pa, dagdag ni Ezekiel.
verse 16 and 17. Bukod dito'y sinabi niya sa akin, anak ng tao, narito, aking babaliin ang tungkod ng tinapay sa Jerusalem, at sila'y magsisikain ng tinapay ayon sa timbang, at may pagkatakot, at magsisiinom sila ng tubig ayon sa takal at manlulupaypay. Darating ang panahon para sa iyo, kapatid ko, na ang tinapay at ang tubig ay magiging mahal para sa iyo. Meaning, halos hindi ka na makabili. Dahil sa hirap na pasakit na ipaparana sa iyo ng Ama, at ang kikitain mo ay laging kulang. Ha? Now, paulit-ulit ang kwento ng Rabay. Kanina doon sa isa sinabi ni Malaka, ni Hagay, ang inyong kinikita ay magiging inilalagay sa supot na may butas. Sabi ni Hosea, ang inyong mga pananim ay hindi magbubunga. E din sinasabi din ni Ezekiel, ang mga tinapay at tubig ay magiging mahal dahil kukulangin ang iyong kinikita. Abay kapatid ko, wag naman sana. Bagamat sumasahod ka ng malaki, pero kulang ang iyong kinikita. Now, kapatid ko, kung nararanasan mo na ito, abay, gumising ka sa pagkatuto. Why you want to continue to learn the hard way? Bakit gusto mong magpatuloy sa pagkatuto sa mas mahirap na paraan? Huwag naman sana, kapatid ko, ano po? Upang sila ay mangailangan ng tinapay at tubig at manlupaypay na magkasama at manganlata. Bakit? Dahil sa kanilang kasamaan. Ano yung kasamaan na nagawa natin? Yung kinalimutan natin ng ating Ama at Elohim na siyang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Kapatid ko, sa mga kwento natin sa buhay, matuto po tayo. Sa ating mga desisyon sa buhay, matuto tayo sa mga aral na ating naririnig. Sabi ko nga, yung ating mga kapatiran na matanda na sa pananampalataya, sila, ang kunan ninyo ng payo. Baka sakaling mas mapanuto ang inyong buhay. Huwag ang inyong sariling pangunawa. Andiyan yung ating mga magulang. Huwag ninyong silang ipagwalang bahala. Ano po? Job chapter 20 verse 28. Ito pa, dagdagan pa natin. Job chapter 20 verse 28. Ang pakinabang ng kanyang buhay ay yayaon. Ang kanyang mga pag-aari ay mapaparam sa kaarawan ng kanyang kaputan. Anong sabi ni Job? Dahil sa pagkalimot natin sa ating Ama at Elohim, ang pakinabang daw ng ating mga bahay, meaning yung ating pinagpaguran, yung ating mga naipundar, anong mangyayari? Ay mawawala. Mawawalang halaga ang ating pinagpaguran. Unti-unti, hindi mo alam kung bakit, pero unti-unti mawawala lahat ng pinagpaguran mo. Yung pera mo sa bangko, unti-unting mauubos. Yung mga naipundar mo, unti-unting may bebenta. Hanggang unti-unti wala nang matira. Bakit? Pati ang iyong mga pag-aari ay mapaparam sa kaarawan ng kanyang kapuutan. Kapag dumating yung puot niya mangyawi sa iyo, dahil sa ating pagtalikod. Abay kapatid ko, ito ba ang gusto mong buhay? Ang matuto in a hard way? There is a better way, kapatid ko. Huwag mong papagmatigasin ang puso mo pag naririnig mo yung kwento ng Rabay.
Alalahanin mo ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga salita. Do not learn the hard way. Ano po? Alalahanin mo hanggat bata ka pa at may kalakasan ka pa. Huwag mong ubusin ang kwento ng buhay mo sa pag-iipon ng mga walang halagang bagay. Tandaan mo, kung nauunawaan mo ang kwento ng rabay, alam mo yung kwento ng mga bagay na inihahanda dito sa lupa, balang araw ay mawawalang parang bula. Dahil ito'y inihahanda sa darating na pagkapuot ng Ama at susunugin sa apoy. Abay kapatid ko, kung hindi mo pa ito nararamdaman at nauunawaan, abay panahon na maunawaan mo, kaya sinasabi ng ating rabay, huwag mong ubusin ang iyong kalakasan sa buhay na ito. Ano po? Alalahanin mo ang iyong Elohim sa kalakasan o sa kaarawan ng iyong kabataan. Ano po? Jeremiah chapter 8. Ito pa. Hindi nagkulang ang ating rabay. Kaya wala kang excuse, kapatid ko. Jeremiah chapter 8. Ito pa, Jeremiah chapter 8, verse 5 through 7. Ito. Bakit nga ang bayang ito na Jerusalem ay tumatalikod ng walang hanggang pagtalikod? Bakit nga? Ikaw, kapatid ko, ay patuloy na tumatalikod at gusto mong natututo in a hard way. Bakit ayaw mong makinig sa aral ng rabay? Bakit ayaw nating makinig sa aral ng rabay at pinanindigan natin ang ating pangunawa sa ating pang-araw-araw na buhay at ayaw nating duminig ng aral? Sabi ko nga sa inyo, sa mga kabataan pa lang, sa mga nagsisimula pa lang sa buhay, makinig kayo sa mga matatanda na sa buhay. Matututo kayo sa kanilang aral. Do not learn the hard way. Ano po? Parang yung aming nasirang Pastor Isaac. Kapag siya po ay nangangaral at siya po nagbibigay ng payo at hindi siya pinapakinggan, sabi niya, keep on living. Yun ang sinasabi niya, keep on living. Pag sinabi niya, keep on living, sige, magpatuloy ka. At tingnan natin kung saan ka pupulutin. Parang gano'n yung kwento. Kaya kung hindi po kayo nakikinig, kukunin ko yung kanyang salita. Keep on living. Magpatuloy po kayo sa buhay. Gawin po ninyo ang patuloy po ninyong ginagawa. Hintayin ninyo ang kapuutan ng Ama. Kung tayo po'y nabubuhay, na tinatalikuran ng kanyang mga salita, keep on living. Ano po? And you will learn the hard way. Verse 6, aking pinakinggan, ano sabi niya? Bakit ang Jerusalem ay tumatalikod ng walang hanggang pagtalikod? Sila ay nagsisihawak na mahigpit ng karayaan. Sila ay nagsisitangging bumalik. Bakit nga? Why you want to learn the hard way? Alam po ninyo, napakahirap tanungin, napakahirap sagutin ang katanungan. Alam po ninyo, hanggang ngayon ay naiiyak ang puso ko pag naalala ko yung isang anak natin. Sabi ko sa kanya noon, isang tawag lang kami, anak, before you decide for something. Bago ka magdesisyon sa isang bagay, andito lang kami. Pero nakalimutan na naman niya ang aral na binigay namin sa kanya. Now, they need to learn the hard way. Alam po ninyo, mga anak, makinig kayo sa inyong mga magulang. Huwag niyong hayaan na matuto kayo in a hard way. Ano po? May mas magandang pamamaraan. Makinig tayo sa aral ng rabay. Parang ganun. Nangangaral ang ating rabay pero hindi natin dinirinig ang kanyang aral. Now, we are learning the hard way. Huwag naman po sana. Ano po? Huwag naman po sana. Sabi niya, aking pinakinggan at narinig ko, ngunit hindi sila nagsalita ng matuwid. Walang nagsisi ng kanyang kasamaan na nagsasabi, anong aking ginawa? Bawat isa'y lumilihi sa kanyang lakad, gaya ng kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. Oo,
nalalaman ng sigwena sa himpapawid ang kanyang mga takdang kapanahunan. At ang bato-bato at ang langay-langayan at ang tagak ay nangagmamalas ng panahon ng pagdating ng mga yaon. Ngunit hindi nalalaman ng aking bayan ang alituntunin ni Yahweh. Imagine ninyo na tayo ay ikumpara ng Ama sa mga langay-langayan, mga bato-bato at mga sigwena at mga tagak. Ito yung mga ibon. Pero alam daw ng mga ito ang panahon ng kanilang pagdating. Kapanahunan. Meaning, mas madaling matuto yung mga ibon. Alam nila kung kailan lililim, alam nila kung kailan lalabas. Alam nila kung kailan magmamigrate. Pero ang anak ng Ama na pinagpala niya, inahon sa pagkakasala, binihisan, inaruga, binigyan ng magandang trabaho, binigyan ng kanyang mga anik-anik, pero nakalimot sa pagtawag ng Ama sa panahon ng kanyang pagtawag. Now, saan po tayo pwedeng ikumpara pa ng Ama? Alam po ninyo, hindi nakalimot ang rabay sa pagbibigay ng aral. Hindi po nakalimot ang rabay. Maski sana ko naparoon, Maryland, Texas, Louisiana, sa man ako naroroon, hindi makakalimot ang rabay na magbigay ng aral. Sabi ko nga sa inyo, hanggat ako ay nakatayo at pwedeng magsalita, ako ay magsasalita para sa rabay. Hindi po, nagkulang ang rabay, kaya wala tayong excuse. Ano po? Wala tayong excuse. Hosea chapter 7. Wala tayong excuse, kapatid ko. If you want to learn the hard way, then brace yourself. Dagdagan pa uli ng rabay yung ating pagiging matigasin ng ulo. Hosea chapter 7, ito pa, dagdag ni Hosea, verse 14 to 16. Sila'y hindi nagsidaing sa akin ng kanilang puso. Noong panahon na nangangailangan daw, hindi tayo dumaing sa Ama. Bakit saan tayo dumaing? Sa ating mga anik-anik sa buhay. Na para bang tayo ililigtas ng ating mga naipundar. Alam po ninyo, nang pumutok po yung aneurysm ni Geraldine, ang una po niyang ginawa, tumawag at humingi ng panalangin. Hindi po siya nag-rely sa kanyang mga doktor. Humingi po siya ng panalangin dahil alam po niya na ang Ama ang pwede lang magligtas sa kanya. Ganun po dapat yung ating isipin na kapag sa oras na po ng ating kabagabagan, huwag nating kalimutan ang Ama dahil ito na yung kwento na sinasabi ng rabay na ito yung panahon ng pagdaing. Huwag nyo namang kalimutan ang inyong Ama na nagbibigay ng inyong pagpapala. Kaya sabi dito, sila'y hindi nagsidaing sa akin ng kanilang mga puso, kundi sila'y nagsiangal sa kanilang mga higaan. Ayan. Imbis na tayo daw ay magpakumbaba, sa panahon ng ating mga kabagabagan, nagsisiangal daw tayo. Naghahanap ng masisisi. Naghahanap ng tinatawag na dahilan. Instead na aminin sa ating sarili na nagkulang tayo sa Ama at kailangan tayong magbalik loob. Tandaan po ninyo, lahat ng ating mga nararanasang mga dagok sa buhay, dahil sa ating sariling kagagawan niyang lahat, karamihan, dahil sa ating mga kagagawan. Maling desisyon. Karamihan. Sisihin natin ang ating sarili. At ito'y nangyari dahil sa kakulangan natin ng pagpapala mula sa Ama sa kanyang mga aral. Kinalimutan natin ang kanyang mga aral.
Alam po ninyong aral ng Ama ay may makukuhang pulot na magagamit natin araw-araw from everyday life. Mula sa pinansyal hanggang sa kalusugan ay pwede nating kunin sa aral ng Ama. Physical, emotional, spiritual, lahat po ay makukuha natin sa aral ng Ama kung tayo po ay mag-aaral. At kung atin po itong maaalala. Ano po? Bagamat aking tinuruan at pinalakas ang kanilang mga bisig, gayon may nangag-isip sila ng kalikuan laban sa akin. Imbis na tayo po ay magpasalamat sa lahat ng ating mga natatanggap na pagpapala, kalusugan at kalakasan. Hindi? We thank you for everything except Father Yan. Abay, kapatid ko, sayang ang aral na naririnig mo. Sayang, kapatid ko. Nagpupuyat pa man din tayo sa pag-aaral sa salita ng Ama. Gumigising tayo ng maaga sa pag-aaral sa salita ng Ama. Pero wala tayong natututunan. Abay, sayang, mga kapatid ko, ang aral. Alam po ninyo, kung babayaran lang yung aking oras dito sa pangangaral, abay, baka dumami na yung pera ko sa bangko. Pero hindi tayo binabayaran ng rabay ng mga pinansyal na mga material. Dahil ayoko din namang bayaran niya ako. Ang gusto kong ibayad niya sa akin balang araw, pag dumating na yung oras ko, sasabihin niya, halika, tapat at mabuting lingkod, that's it. Yun lang ang hinihingi ko balang araw at ganun din kayo. Na kapag kayo ay dumating yung oras na yun, sasabihin niya, halika, tapat kong lingkod. Dahil sa ikaw ay naging mabuting tagapakinig at mabuting naging tagasunod. Dahil hindi lang po tayo dapat tagapakinig ng aral. Tayo din po dahil ay tagaganap ng mga aral na naririnig natin para matuto tayo sa buhay at maaralan yung mga sumusunod sa atin. Ano po? Kaya sabi dito, sila'y nanganunumbalik kung hindi sa kanya na nasa kaitaasan. So lahat, sabi ko nga, humingi sila ng pagpapanumbalik maliban sa Ama. Sila'y parang nagdarayang busog. Ang kanilang mga prinsipi ay mga bubuwal sa pamamagitan ng tabak dahil sa puot ng kanilang dila. Ito ang magiging katuyuan sa kanila sa lupay ng Ehipto, meaning ito ang magiging kabayaran sa mga hindi dumirinig sa aral ng Ama at nagbabalik loob. Abay, kapatid ko, kanina sinasabi ng ating aral, huwag mong hintayin na mapatid yung pisi at bumalik ang alabok sa kapwa-alabok. Ngayon sinasabi niya, tayo'y lilipulin. Na kung mapapansin ninyo, since hindi tayo natututo sa aral tumitindi, ang ibinibigay na aral ng rabay. Kanina, bago mo daw ipikit ang iyong mga mata, maalala mong yung Elohim. Ngayon sinasabi niya, dahil hindi ka nakikinig sa aral, lilipulin ka ng ating Ama. Abay, kapatid ko, mapapaaga ang ating kamatayan kung hindi po tayo magkikinig sa aral. Ano po? You want to learn the hard way? Brace for yourself. Sabi nga natin, Salmo chapter 50 verse 22. Mga awit chapter 50 verse 22. Yung mainit na underline. Mga awit chapter 50 verse 22. Kaya mga anak, makinig kayo sa aral. Do not learn the hard way. Ano po? Chapter 50 verse 22. Gunitain nga ninyo ito, ninyong nangakalilimot sa Ama. Baka kayo'y aking pagluray-lurayin at walang magligtas. Wag naman po, Ama ko. Now see, kung mapapansin ninyo ang aral ng rabay, kanina nagpapaalala siya bago mapatid ang pisi at ang alabok ay bumalik sa alabok.
Ngayon sinasabi niya, kapag hindi kayo natuto at duminig ng aral, sabi niya, lilipulin ko kayo. And then sabi niya dito, gunitain ninyo, pagmuni-muniin ninyo, talastasin ninyo, sabi ng ating Ama. Baka kayo'y aking pagluray-lurayin at walang magligtas. Huwag naman po sana. Now, sino ang kanyang pagluray-lurayin? Sa mga nakakalimot. At patuloy na nakakalimot, bagamat nakakarinig na ng aral. Now, wala kayong excuse. Ano po? Ulitin ko ulit. Hindi nagkukulang ang rabay sa kanyang aral. Now, alam niyo kung bakit hindi nagkukulang ang rabay? Dahil ang rabay ay namatay sa tulos para sa atin. Kung tayo'y mamamatay dahil sa ating pagsalangsang at hindi pagbabalik loob, sayang ang naging kamatayan ng rabay. Kaya hindi nagkukulang ang rabay. Kaya patuloy na nagbibigay ang aral ng rabay para hindi mabigyang walang halaga ang kanyang kamatayan. Kailangan may silbi ang kanyang kamatayan at mga paghihirap. Kaya nga hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng aral na tayo magbalik loob. Huwag tayong matuto in a hard way. Ano po? Huwag tayong matuto in a hard way. Hosea chapter 4 verse 6. Ito. Dagdag pa ni Hosea. Hosea chapter 4 verse 6. Ang aking bayan ay napahamak. Bakit? Dahil sa kakulangan ng kaalaman. O yan. Tayo ay pagluluray-lurayin ng Ama sa ating pagkalimot. Bakit? Dahil tayo'y mapapahamak sa kakulangan ng kaalaman. Bakit? Paano pa tayo matututo at magiging pantas kung hindi na natin inaalala ang aral ng rabay? Wala tayong panahon para sa pakikinig ng kanyang mga salita. Araw na ng pagsamba pero busy ka pa rin sa gawain mo dito sa lupa. Araw na ng pakikinig ng aral pero busy ka pa rin sa ginagawa mo. Abay kapatid ko, once every 7 days lang ang Sabat. Pero busy ka pa rin sa ginagawa mo. Wala kang panahon sa pakikinig ng aral. Ang aral ng rabay, max sabi natin, 90 minutes to 2 hours. Pero wala kang panahon. Abay kapatid ko, dahil ikaw ay busy sa lahat ng iyong mga gawa. Yung 2 oras mong pakikinig ay magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, pero ito'y hindi mo pinapahalagahan. Kaya anong sabi ng ating Ama sa Salmo kanina? Dahil sa inyong pagkalimot, sabi niya, papagluray-lurayin ko kayo. At walang magliligtas. Totoo. Kung itinakda na ng Ama, abay kapatid ko, that's it. Kaya bago po mahuli ang lahat, makinig tayo sa aral ng rabay. Matuto tayo sa kanyang kwento. Ibalik natin yung ating first love nung tayo kay unang nanampalataya na gusto-gusto nating mag-aral at matuto. Kapatid ko, hindi niyo po ba napapansin? Ang rabay ay gumagawa ng paraan para po madagdagan ang ating kaalaman. Sa ating women's ministry every day. Sa ating Bible study 3 times a week. Na wala tayong excuse. Ano po? Wala po tayong excuse. Idagdag pa rito yung ating service sa Biyernes ng gabi. Sabado din yun dyan sa Pilipinas. So kung hindi man kayo makapunta sa ating mga bahay-sambahan, wala kayong excuse. Bagamat hindi ko hinihingi na gawin yung excuse ang ating online para hindi kayo magpunta sa sambahan. Find a way na kayo po ay makapunta sa ating bahay-sambahan. Find a way po. Ang ating online ay para lamang sa hindi makakapunta at sa mga walang mapuntahang sambahan. Ano po? Pero mas gusto ko na kayo pumunta sa mga sambahan pag mayroon kayong pagkakataon at gawin yung reason na pumunta.
para makita po natin, makita ninyo ang inyong ating mga kapatiran. Na dahil nasusulat na kapag nakita na natin ang ating mga kapatiran, parang nakita na natin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ano po? Huwag nating makalimut ang mga itong mga bagay. Kasama ito sa ating obligasyon. Ano po? Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Ito nakakatakot. Akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Elohim. Na anong gagawin niya? Akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Huwag naman po sana. Yung ating naging kasalanan, maaaring should stop there. Huwag na nating idamay pang ating mga anak. Turuan natin ang ating mga anak para hindi sila magaya sa ating mga naging karanasan na natututo in the hard way. Turuan natin ang ating mga anak na maging masnurin sila na hindi gayahin ang daan nating dinaanan. Dahil tayo ay naging matigasin ang ulo, kaya marami tayong naranasan mga bagay na hindi na dapat natin sanang maranasan. But we did it for ourselves. Ngayon, ituro natin ito sa ating mga anak. Sabihin natin, mga anak ko, there is a better way. May mas magandang paraan para mabuhay. May mas maayos na buhay na hindi katulad ng buhay na nadaanan namin ng iyong ama. Ipaunawa natin ito sa ating mga anak. At tayo mga magulang, habang tayo pa po'y nabubuhay, ipagpatuloy po natin ang pagiging masunurin natin. Huwag nating patigasin ang ating ulo kung tayo man po ay nakakalimot sa ating Ama at Elohim. It's about time, na gawin po natin ang ating mga obligasyon. Paggising po natin sa umaga, huwag po natin kalilimutang magpasalamat. Isama natin ang ating mga anak. I pray na tayong lahat ay magkaroon ng tinatawag na devotion sa ating mga pamilya. Huwag po natin kalilimutan para maturuan ang ating mga anak. Ano po? At kayong mga anak naman, huwag kayong maging matigasin ang ulo at mapagmalakas at mapagmataas sa inyong mga magulang. Na kapag sila yung nagbibigay ng payo sa inyo, pinagsasawalang tabi ninyo, pinagwawalang bahala. Huwag naman sana. Ano po? Kaya mga anak, matuto kayo. Kaya sabi niya, yamang inyong nilimot ang kautusan ng inyong Elohim, akin namang kalilimutan ng inyong mga anak. Huwag naman sana. Yung ating mga naging kasalanan ay dapat matapos sa ating sarili. Huwag nang ipamana sa ating mga anak o sa ating mga apo. Ano po? Hebrew chapter 13 verse 7. Malapit na po. Hebrew 13 verse 7. Hebrew 13 verse 7. Saan na sa Hebrew? Hebrew 13 verse 7. Ito po. Alalahanin ninyo ang nangagkakaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Ama. Alalahanin daw natin yung mga nangangaral sa atin. Sila yung mga nagpapagal para sa atin at nagbibigay ng payo mula sa Ama. Meron po makukuhang payo sa kanila kung tayo po ay mangangailangan ng payo. Maliban po sila po yung mga matatanda na sa buhay at marami ng mga naging karanasan. Marami po silang may bibigay na payo dahil sila yung binibigyan ng Rabbi ng pagkakataon na mangaral sa salita niya. At sila yung binibigyan ng pangunawa sa kanyang salita. Humingi po tayo ng payo bago po tayo gumawa ng mga desisyon sa ating buhay na sisisi natin at the end of the day na matututo tayo in a hard way. Mga anak,
Uulitin ko, katabi lang ninyo yung mga magulang. Kung wala kayong mga magulang na matatakbuhan, tawagan ninyo yung mga pastor, yung mga dikon, ng mga matatanda na sa pananampalataya. Sila ang ibinigay ng rabay na mga laga sa atin. Kaya nga sinabi niya sa Efeso chapter 4 verse 11, siya nagbigay ng mga propeta, ng mga apostol, ng mga mangangaral, ng mga guro, at mga ebanghelista para sa ikatitibay ng bawat isang pananampalataya at tayo ay lalong mailapit sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. That is their job. That is my job. That is our job na mga pastor at mga dikon. Ano po? Alalahanin daw ninyo sila sa panahon ng inyong mga pangangailangan, nanghingi ng inyong payo, ng kanilang payo. At idudulog naman nila ang inyong suliranin sa ating rabay. At ang rabay ang magbibigay ng payo sa bawat isa. Ano po? Huwag kayong magsabing agresibo sa pagdedesisyon at gagawin yung isang bagay na hindi nyo pinag-iisipang mabuti. Ha? Huwag naman sana. Huwag kayong matuto in a hard way. Ha? Sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. I pray. Yung mga ibinahagi kong mga kwento namin sa buhay, ganun din si kapatid na Abong, kapatid na Ismael, yung mga pastor natin, mga dikon na nagbibigay ng kanilang aral sa buhay, may matutunan po sana tayo. Ano po? We learn the hard way. I learned the hard way. Kaya kami po'y nagbibigay ng aral at payo. Dahil ayaw naming maranasan ninyo ang mga kahirapan, ang mga sigalot, ang mga problema na naranasan namin sa aming panahon. Dahil walang nagbigay ng payo sa amin o hindi kami humingi ng payo dahil sa katigasan ng aming ulo. Huwag naman sanang mangyari sa inyong mga anak. Mga apo. Alam niyo, ang aral na ito, mostly, I believe, para sa mga inyo. Sa mga natututo at gustong matuto in a hard way dahil ayaw niyo humingi ng payo. Sa mga bata o mas bata o sa mga matanda na matitigasin ang ulo, na agresibo kung magdesisyon at walang pakundangan kung magdesisyon at hindi isinasalang-alang ang salita ng Ama. Ito'y para din sa inyo. Ano po? At sa ating mga pastor at mga dikon, ito din ay para sa inyo. Para tayo ay magkaroon ng mas malawak na pangunawa sa buhay. At lagi natin idulog sa ating rabay ang ating magiging payo pag dumating yung punto na tayo hihingan ng payo. Ano po? Ulitin ko, ang rabay ay hindi nagpapabaya sa kanyang pagbibigay ng kanyang kwento. Ano po? Haggai chapter 1 verse 5. Malapit na po. Ano po? Haggai chapter 1 verse 5. Balik tayo kay Haggai. Ngayon nga'y ganito ang sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo. Gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Consider your ways. Talastasin ninyo ang inyong buhay. Talastasin ninyo ang inyong kinasasadlakan sa panahon na ito. Balikan ninyo ang inyong buhay. Kayo ba ay maayos sa ngayon o mas maayos sana kung nakinig kayo sa aral? Now, kung kayo ay nasa kabagabagan sa buhay o may kinakasadlakan sa buhay, matuto kayo para sa susunod na bahaging kwento ng ating buhay, mas matuto tayo at mas magiging maganda ang ating magiging kalalagyan. Alam po ninyo, kung hindi po tayo madadapa, kung hindi po tayo matuto sa ating pagkadapa, sayang yung pagkadapa natin. Wala tayong natutunan. Now, ilang ulit tayong madadapa bago tayo matuto sa ating lakad.
Ilang ulit tayong pupulutin ng ating ama at ng ating rabay bago tayo matuto sa ating kwento? Magpapatuloy ba tayo na ganito lang ang ating buhay? Na pwede namang may mas maging magandang paraan para hindi tayo mahirapan sa buhay na ito? Sabi nga ni Job, ang buhay ng tao ay maikli. Job chapter 14 verse 1. Bakit natin dadagdagan kung ito'y puno ng kabagabagan? Yun po sabi ni Job, ano po? Maikli lang daw ang buhay ng tao at puno ito ng kabagabagan. Bakit natin dadagdagan kung mayroong better way na mabuhay nang walang gaanong kabagabagan? Now, hindi ko sinasabing walang kabagabagan, pero mas magiging mapapanuto ang inyong buhay kung tayo'y makikinig sa aral ng rabay. Ano po? Talasasin natin ang aral ng rabay. Ha? Alam po ninyo, I pray na tayong lahat ay maging katulad dito sa Lucas chapter 15. Now, maalala yung Lucas chapter 15, yung tinatawag nating the prodigal son. Pero ang kwento rito, ng prodigal son, ang gusto kong bigyan ng diin, after na siya po'y mag-ubos ng kanyang tinatawag na mana sa kanyang ama. After na siya'y mapalungi sa kanyang mga desisyon sa buhay. After na ubusin po niya ang pinaghirapan ng kanyang ama sa mga walang saysay na bagay at walang mga kabuluhan. After na siya po'y maghirap. After na siya po'y pumuntak mag-alaga ng mga baboy. After na siya po'y magutom at sa kanyang kagutuman ay halos kainin na niya yung pagkain ng baboy. Nang maalala po niya ang pagpapala po ng kanyang ama dahil nakalimutan niya ang kanyang ama. Nakalimutan niya ang pagpapala ng kanyang ama nung siya'y nasa bahay pa ng kanyang ama. Nung siya'y nasa puder pa ng kanyang ama, lahat ay maayos. Kaya nang maalala niya ang kwento ng kanyang buhay, nung siya po'y nasa puder pa ng kanyang ama, nung siya po'y nasa piling pa ng kanyang ama, nung siya po'y inaalagaan pa ng kanyang ama, at tinatangkilik niya ang kautusan ng kanyang ama. Nang maalala po niya, ito pong sinabi niya, chapter 15, verse 17. Datapwat nang siya'y makapag-isip. Now, sana po'y dumating tayo sa kwento. Yung punto ng ating buhay na tayo po'y makapag-isip. Na yung ating mga nagawang mga pagkakamali sa buhay, yung ating pagkalimot sa ating ama, yung ating pagtalikod sa kanyang mga kautusan, yung pagwalang bahala sa kanyang mga tinatawag na mga aral, yung pangingilin sa araw ng Sabat, yung pagdiriwang sa kanyang piyesta, yung pagbibigay tulong sa mga nangangailangan, yung mga pagbibigay natin ng ating ikapu at mga handog, yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin at ipangaral natin ang kanyang mga salita, yung tayo ay mangunyapit sa kanya sa oras ng ating mga kabagabagan, yung tayo ay manikluhod, manalangin at humingi ng hikbi sa ating mga dinaramdam at ang ating aasahan ng ating amang Yahweh. Pag dumating sana yung ganung punto na maalala natin na mas maganda na tayo ay nasa wings, nasa pag-iingat ng Ama. We pray, I pray na bumalik tayo sa ganung kwento. Kaya sabi dito sa verse 17, datapwat nang siya'y makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis sa pagkain. At ako rito'y mamamatay ng gutom. Bakit ako magpapatuloy sa pagkatuto in the hard way? Bakit na? Kung pwede naman niyang tapusin ang kanyang pagkatuto in the hard way. Bakit nga gusto natin matuto in the hard way kung pwede naman natin tapusin yung pagiging pagkatuto natin? At we are going to learn in a better way.
at matututo tayo sa mas maayos at mas mabuting pamamaraan. Anong ginawa niya? Verse 18, magtitindig ako at paruroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa iyo, laban sa langit at sa iyong paningin. And we are going back to our Father. At ihingi natin ng kapatawaran yung ating pagiging stubbornness, yung pagiging hard-headed natin, yung pagiging matigasin ng ulo, yung pagiging agresibo natin, yung pagdidesisyon natin na hindi natin isinasangguni sa ating ama at sa ating rabay. Ni hindi tayo humihingi ng payo sa mga ibinigay ng rabay na mga ngaral sa atin. There is a reason kung bakit nagbigay siya ng mga pastor, ng mga matatanda sa kapilya, matatanda sa asimilya. There is a reason why sila itinalaga ng rabay. Para matuto tayo at humingi tayo ng payo sa kanila. Bakit hindi ninyo kunin ang ibinibigay ng rabay na mga taong magbibigay turo sa atin sa kanyang salita at sa buhay na ito? Mga kapatid ko, lalo na sa ating mga anak, pag naririnig nyo ang aral na ito, ako po'y nakikiusap sa inyo, do not learn the hard way. Huwag kayong maging matigasin ng ulo. Ano po? Huwag niyong isipin na mas marunong kayo sa mga magulang ninyo. Huwag niyong isipin na alam niyo na ang lahat. Ano po? Dahil ako, na mas matanda siguro sa inyo, hindi ko masasabing alam ko na ang lahat. Meron akong alam kahit papaano, pero hindi ko alam ang lahat. Kaya huwag niyong sabihin, alam niyo na ang lahat. Ano po? Kayo ding mga magulang, huwag niyong sabihin na hindi niyo na kailangan ng payo. Dumarating ang punto na mangangailangan tayo ng payo sa bawat isa. That is why naisulat na tayo ay dapat magdalanginan at magdamayan sa isa't isa. It is written for us. Ibinigay ng rabay na lituntunin sa atin sa buhay na ito upang tayo ay huwag maligaw ng landas. Ano po? And we are not going to learn the hard way. Tayo sana ay makapag-isip ng mabuti. Ano po? After this aral ng rabay, tayo po sana ay naging mas malawak yung kwento ng ating buhay at ang ating mga saloobin. Naging mas malawak sana yung ating mga tinatawag na mga adhikain sa buhay. Pahayag, chapter 3, verse 3. Pahayag, Revelation chapter 3 verse 3. Ito po, sabi ng pahayag. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig. Alalahanin mo daw, go back to your first love. Alalahanin mo yung araw at panahon at oras ng una mong marinig ang kwento ng rabay, ng una mong marinig ang first aral na na-inlove ka. You love it. You want it. Gusto mo. At you want more. Alalahanin mo daw yung panahon na yaon. Hindi itong panahon na ito na wala ka ng panahon. Hindi itong panahon na ito na busy ka na sa mga gawain dito sa sangkalupaan. Hindi itong panahon na ito na busy ka na para ganapin ang yung mga anik-anik sa buhay. Para gawin ang yung obligasyon sa iyong asawa, para gawin ang obligasyon sa iyong mga anak, para gawin ang mga obligasyon mo sa iyong sarili at mga mahal sa buhay. This is not the time na alalahanin mo. Kundi alalahanin mo yung araw ng minahal ka niya Mang Yahweh, pinaunawa sa iyong kanyang salita. That was the feeling of your first love kay Amang Yahweh. Balikan mo, sabi ng ating rabay. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito pa rin mo, at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, kung hindi mo aalagaan ang pananampalataya, kung hindi mo aalagaan ang aral na sinasabi ng Rabbi, kung hindi mo babalikan ng kwento ng mga salita at alituntunin na nalaman mo na, nung sabi niya, paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Now, this is a warning. Huwag mo hintayin, kapatid ko, na ito'y gawin ng rabbi. Huwag mo hintayin, kapatid ko, na this will be the end of your story.
Ano po? Matuto tayo sa aral. Huwag tayong magpatuloy na mabuhay, na matututo in the hard way. Ang sabi ng Rabbi, there is a better way. Kaya huling bahagi na ito, huling talata ng Rabbi, Jude chapter 1 verse 5. Ninanasa ko ang ipaalala sa inyo. Ipinapaalala ko sa inyo. Wala kayong excuse. Bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay na ito, meaning alam nyo na ang kwento. Pero kinalimutan natin. Alam na natin yung aral ng Rabbi, pero kinalimutan natin dahil naging busy tayo sa ating mga gawain. Alalahanin natin ang ating Ama at Elohim sa panahon ng ating kalakasan before it's too late. Huwag nating hintayin na tayo bumalik sa pagkaabok o pagkaalabok bago natin maalala ang ating Rabbi. Huwag nating maalala ang ating Rabbi kung tayo matanda na at uubod-ugod na at wala ng kalakasan. Huwag nating alalahanin ang Rabbi kung kailan dumarating na yung tinatawag na dilubyo ng Ama at hindi na ito mapapasubalian. Huwag nating hintayin na magalit ang ating Ama at pagluray-lurayin tayo at walang magligtas. Kapag naririnig natin ang aral ng Rabbi, now is the time para mag-turn around tayo 180 degrees. Huwag tayong matuto sa buhay habang panahon in the hard way. Ano po? There is a better way. Kaya sabi ni Jude, bagamat alam nyo na ang kwento, ipinapaalala ko sa inyo, sabi ni Jude, na ang bayang Jerusalem ay iniligtas ni Amang Yahweh sa pagkaalipin. Pinapaalala ni Jude. Ipinapaalala ko din sa inyo bilang kanyang pastor, kung kailan tayo inahon ng Ama sa pagkaalipin sa ating mga kasalanan, kung kailan tayo binigyan ng Ama ng pagkakataon para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Those were the days. Pinapaalala ko sa inyo. Dahil baka mangyari sa atin ang ginawa ng Ama sa bayang Israel na bagamat sila'y iniahon sa bayang Ehipto at iniligtas, pero sila'y nagmatigas ang mga puso. Tinalikuran ang kanyang mga kautusan. Anong ginawa ng Ama? Nilipol niya sila sa ilang for 40 years. Huwag sanang mangyari ito sa atin mga kapatid ko. Lalo na sa inyong mga anak. Huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso pag naririnig ninyo ang aral ng inyong mga magulang at nagbibigay sila ng payo. At katulad din ito ng aral ng Rabbi sa ating lahat kapag siya nagbibigay ng kanyang payo at ng kanyang mga aral at mga salita. Mga kapatid ko, mga magulang at mga anak, ito ang aral ng Rabbi. And I pray na tayo ay may matutunan sa ating narinig at ito'y maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Huwag po nating hayaan tayo po ay magpatuloy na matuto in the hard way. There is a better way. Ano po? Kaya lalahanin po natin ang aral ng ating mga pastor, ang aral ng ating Rabbi, at kung kailangan niyo po ng payo, humingi po kayo ng payo sa ating mga pastor, mga deacon, sa inyong mga magulang, sa ating mga elders sa pananampalataya. Sila ipinadala ng Rabbi na magbigay ng payo para sa atin, para tayo ay magkaroon ng mas magandang buhay. There is a better way to learn and live life, not the hard way. Ano po? Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Ang kapurihan at kaluwalhatian ay aking ibinibigay sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach na nagbigay ng ating aral sa umagang ito. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin po ang ating Amang Yahweh at purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat. Shalom. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.